Hello mga ka-legit Dabarkads! Happy Monday everyone! At ngayong araw nga ay pag-uusapan natin itong isa sa mga pinag-usapan sa news online kung saan ay hindi nga nagustuhan, mix po yung naging reaksyon ng tao dun po sa ginawa ni Yorme dito po sa kaarawan ni Tito Sen. So, pag-usapan natin yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy, of course, nais ko magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin, na lagi pong nag-aabang at nakaantabay sa mga videos po natin. Salamat po sa inyong araw-araw na panonood sa ating mga latest updates. At ngayon, pag-usapan po natin kasi isa po ito sa mga talagang talk of the town, lalo-lalo na mga legit Dabarkads. Kasi kung matatandaan po ninyo, sinelebrate po ni Tito Sen yung kanyang kaarawan last Saturday sa EAT, kung saan talaga namang ito yung isa sa pinakamasayang birthday celebration ni Tito Sen dito po sa TV5, kasi ngayon pa lang siya nag-celebrate dahil kalilipat nga lang nila, 'di ba? So dahil dito naging special pa siya dahil dinaluhan ito ng buo niyang pamilya at ng buong talagang halos pati po yung kanila po mga apo-apo nandoon. Pero ito po yung hindi malilimutan ng tao. Pakinggan natin ito. Ito ang blue. Ay, Pao, bago tayo magpatuloy, binabati po natin ang ating dating minamahal na senador na dati nating kasama dito sa Itbulaga. Happy birthday, Tito Sen. Belated happy birthday. I wish you all the best and good health and more birthdays to come and more success in life. Tito Sen, happy birthday. Happy birthday, Tito Sen. Alright. Kasunod po ng selebrasyon ng kaarawan nga ni Tito Sen sa EAT, ay kasabay naman ng last Saturday ay binate sa national television ni dating mayor ng Maynila, Isko Moreno, si Tito Sen dito po sa kanyang kaarawan, na unusual po yun sa lahat, lalo-lalo na sa mga legit Dabarkads. Although, hindi natin alam kung ano po yung motibo nitong si Yorme or si Isko Moreno sa ginawa niya na yon, dahil samot-sari po yung naging reaksyon ng mga Dabarkads at ng ilan sa mga tagahanga po ni Mayor Isko. Sabi po ng mga tagahanga ni dating Mayor Isko Moreno, humanga sa kanya kasi for being sports, 'di ba? Dahil kahit na sabihin natin napakainit po ng issue ng agawan patungkol diyan sa noon time show na 'yan, kahit napakainit po ng issue patungkol sa mga host na kabi-kabilaan yung mga parinigan po nila, talagang sagutan sila sa social media. Pero here it comes, bakit po biglang bumate itong si dating Mayor Isko Moreno, Kaya ngayon ang reaction ng ilan sa mga netizen, parang yung iba napaplastikan, parang feeling nila pinopolitika ni dating Isko Moreno, dating Isko Mayor Moreno, itong si Tito Sen, na tatakbo din. Sabi nga sa survey nga daw po na ginawa, according dun sa lumabas, na parang pumapangalawa si Tito Sen sa isa sa pinaka People's Choice Award or People's Choice dun po sa darating na halalan. Kaya sinisigurado natin na babalik po siya sa pagkasenador. Kasi 'di ba yung last halalan po kasi tumakbo siya bilang Vice President. Kaso nga lang hindi talaga siya nagtagumpay dahil medyo mahigpit po ang laban noon. Bigatin yung mga nakalaban niya last year dahil talagang sobrang higpit ng labanan dun po sa halalan. So this time babalik po siya. So sabi tuloy ng mga legit Dabarkads, parang hindi sila nakakakita ng sincerity or yung magiging genuine nga ni Yorme dun sa kanyang ginawa. Pero ang point of view ko lang dyan is that hindi naman natin pwede na husgahan, yung ginawa ni Yorme. Maaaring sincere siya dun sa ginawa niya ng pagbati niya kay Tito Sen, or pwede rin na ginawa niya yon dahil parang kumbaga
bilang respect, 'di ba? Kumbaga tinitignan pa rin nila kasi ang sabi niya doon sa kanyang statement na binabati natin si Tito Sen bilang dating kasamahan daw di umano nila dito po sa noontime show na ito. So, ibig sabihin, kiniklaim niya na talaga na he's really part of the history. Kasi yun po yung sabi niya nung in-interview siya, 'di ba? Parte na rin daw sila ng history ng noontime, yung longest running noontime show. Dahil sila po yung napapanood ngayon, which is marami pong nag-react sa sinabi ni Yorme. So, ngayon, ang tanong ko po sa inyo mga legit Davercats, kayo po ba ay naniniwala na sincere si Yorme sa pagbati niya kay Tito Sen or pinopolitika lang siya ni Yorme? Mag-comment lang kayo sa comment section. At dahil dyan, syempre magre-react din tayo sa ilan sa mga komento ninyo sa ating pong last update. So, basahin natin yung unang komento mula kay user. Sabi niya, walang pangalan sa mga talents, be professional. Walang masama na tumanaw ka ng utang na loob, pero isipin mo na may pamilya kang sinusuportahan. Isipin ninyo na magkaiba ang utang na loob sa respeto. Sabi na ang respeto ay tinatrabaho. Paano naman yung bagong talents na hindi nyo nakatrabaho? Iba respeto sa matatanda at iba ring respeto pagdating sa trabaho. Ayun. So, ito naman po yung hindi natin alam kung ano yung pinaguhugutan dito ni neto pong isa sa mga viewers po natin, pero lagi po natin siya nakikita sa comment section, and I know that this is gonna be a legit Davercats at parang gusto niya lang pong inculcate sa mga legit Davercats sa magkaiba ang utang na loob sa respeto, diba? Kasi ang utang na loob di po nababayaran yan, pero ang respeto ina-earn yan. Sabi naman ni Erlinda Arenedo, ang mga channel like politics, hayaan lang natin sino nakakapag pasty sa mga Pilipino at original Showtime. Doon tayo, no problem. Ang ibang channel dyan, just new, open, gusto sikat right away. True, may mga talagang kaka-entry lang, gusto nila, agad, pasabog agad sila, diba? Siyempre, kailangan nilang mag-trust na proseso. Kailangan nilang dumaan sa matinding process katulad po ng pinagdaanan ng EAT. Sa dami ng mga network na pinagdaanan nila, diba? Pero still, hanggang ngayon naman namamayagpag sila kahit saan sila mapunta. Yun naman ang isang bagay na talaga namang magugustuhan natin dito. Kaya, salamat po sa inyong comments. And sa Lapampi 57 said, may sumpa ang TBJ. Kung saang channel sila pupunta, itiyak magandang blessing ang magkakaroon ng channel na titigilan nila. Pero ang iniwang channel ay mamalasin at lulubog. Tignan mo ang channel 9, channel 2, channel 13. Asa na sila? Sunod na ang channel 7. Ayun. So ito naman po yung nakikita po na parang may premonition po si Miss Salam Pampino doon po sa history ng EAT, ng Itbulaga. Sabi ni Paolo Laguar, oo nga, sila yung mga boss sa GMA, hindi man lang nila kinausap ang TBJ noon. May gusot sila sa tape. True. Kasi pagkatapos po magpaalam ng TBJ sa Tape Incorporated, wala daw di umano ni isang executive ng GMA ang kumausap or kumamusta man lang sa kanila. Wala pong nangyaring ganon. Kaya naman, yun po, medyo masama ang loob ni Joey De Leon ng TBJ sa kanila. Sabi ni Evelyn Ramos, TBJ, don't take it at if their offer. They are trying to make you guys like a foolish human person. GMA management is a sucks. Nako po, medyo mabigat yan So ito po yung sabi niya, no? Kasi po may mga offer kasi na binibigay dito dito po sa mga Davercats like Bossing and si Jose, pero parang ayaw na rin nila tanggapin. Florabel Mordeno said, kami rin dito sa Seattle, USA, umalis ang TBJ sa GMA, hindi na kami nanonood sa 7 sa TV5 na. Legit Davercats kami since birth. Hello sa ating po mga kababayan dyan sa Seattle, USA. Shout out po natin lahat yan. And sabi ni Dong Full Channel 4796, kahit sa news and current affairs,
Umalis na kami sa GMA, 24 oras o saksi. Lahat ng balita namin ay TV5 na. Ito po yung mga totoo talagang legit Davercards na kahit saan po magpunta, yung kanila pong mga iniidolo like yung TVJ, nandun din sila nakasunod. Kasi totoo po yan, naging ano po yan, yung result po niyan is talagang visible dahil sabi nga ng ilan na tumaas nga po yung revenue na natatanggap nga ni MVP mula nang pumasok ang TVJ sa TV5. Kaya naman congrats po sa ating lahat sapagkat for having a unified legit Davercards. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe and please follow my Facebook page.